Kumusta? Ako po si Dr. Miguel Reyes, isang board-certified na espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at pagtanda ng sexualidad, sexual aging, na nakatuon sa pagbibigay ng payo para sa ating mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong magamot ang libu-libong kalalakihan mula sa kanilang edad na 30 hanggang 90. Mismong ako ang nakasaksi kung paanong ang maling impormasyon, kahihiyan at pananahimik tungkol sa isang napaka-personal na paksa, ang masturbasyon, ay tahimik na umaagaw sa enerhiya, kumpiyansa, intimasiya at kung minsan maging sa kanilang kagustuhang mabuhay. Karamihan sa mga kalalakihan ay huli na kung matuklasan ang katotohanan tungkol sa masturbasyon. Kadalasan ito'y kapag nakapagdulot na ito ng tahimik na pinsala sa kanilang katawan, isipan at dignidad. Ang ilan ay nalalaman lamang ito pagkatapos ng diborsyo. Ang iba naman pagkatapos ng isang nakakatakot na pagbisita sa ER. Ngunit para sa marami, ang pinsala ay nakatago sa harap mismo nila. Kung kayo po ay higit sa edad na 60 at sa tingin ninyo ay alam nyo na ang lahat tungkol sa inyong sariling katawan, mag-isip po kayong muli. Mayroong 4 na partikular na gawi sa masturbasyon, 4 na sikreto sa katunayan na karamihan sa mga lalaking higit sa edad na 60 ay hindi naririnig hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang mga ito'y simple, madali itong ayusin, ngunit bihirang pag-usapan. Gayunpaman, mayroon akong mga pasyenteng 72 anyos na nagsabi sa akin, Dr. Reyes, kung may nagsabi lang sa akin nito 70 taon na ang nakalipas, ibang-iba sana ang naging buhay ko. Sa susunod na ilang minuto, ibabahagi ko ang 4 na makapangyarihang sikretong iyon, hindi mga opinyon, kundi mga katotohanang suportado ng agham na maaaring makatulong sa inyong matulog nang mas mahimbing, mapalakas ang inyong enerhiya, maprotektahan ang inyong prostate at maibalik pa ang inyong sigla sa kwarto. Hindi ito mga daya. Ito'y mga totoong kagamitan sa buhay na nagpabago sa buhay ng aking mga pasyente, mga lalaking tulad ninyo. At huwag po ninyong lalaktawan ang ika-4 na sikreto. Ito ang sikretong kinatatakutan ng karamihan sa mga doktor na pag-usapan. At ito rin ang nakapagligtas ng mga pagsasama, nakapagpabalik ng nawalang kakayahan sa pakikipagtalik, erectile dysfunction, at nagbigay sa mga nakatatandang lalaki ng panibagong layunin sa buhay. Samahan ninyo ako. Ang matututunan ninyo ay maaaring makagulat sa inyo at maaaring makapagligtas pa ng inyong buhay sexual. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang mga kaalamang pangkalusugan na ito na makapagpapabago ng buhay, siguraduhing i-click ang subscribe at i-on ang notifications para hindi kayo makaligtaan ng anumang tip na sadyang idinisenyo para sa mga kalalakihang higit sa edad na 60. Kung ito po ay tumimo sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0, binabasa ko po ang bawat tugon at narito ako upang lumikha ng nilalaman na tunay na maglilingkod sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang unang katotohanan. Isa na ikinagugulat ng halos bawat lalaking nakausap ko. Hindi ito tungkol sa kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa. Ito'y tungkol sa kung bakit ninyo ito ginagawa at kung ano ang isinisiwalat nito tungkol sa inyong kalusugang emosyonal. Dito sa unang sikreto,
nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Hindi dahil sila'y mahina, kundi dahil walang sino mang nagturo sa kanila ng tama. Sikreto number 1, hindi. Ito basta pagpapalabas lang, ito'y salamin ng inyong isipan. Mahigit 3 dekada na akong umuupo sa harap ng mga kalalakihan ng bawat edad, ngunit may isang pag-uusap na paulit-ulit kong nararanasan sa mga nakatatandang lalaki, mga lalaking nasa edad na 67 kahit pa 80. Karaniwan itong nagsisimula sa isang mahinang tawa o kung minsan ay may kasamang hiya, "Dok, ginagawa ko pa rin paminsan-minsan." Sana hindi ito kakatuwa sa edad kong ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang paglapit ko at pagsasabing, "Hindi iyan kakatuwa, pero sabihin mo sa akin, bakit mo ito ginagawa?" Doon tumatahimik ang silid. Karamihan sa mga lalaki ay iisa ang sinasabi para makatulog, para maibsan ang stress, dahil nakasanayan na o mas madalas kaysa sa nais nilang aminin para makaramdam ng kahit anumang bagay. Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong makakita ng isang pattern at dinurog nito ang aking puso. Hindi lamang ito mga pisikal na gawi. Ito'y mga emosyonal na salbabida. Ang unang sikretong nais kong malaman ng bawat lalaki, maraming dekada na ang nakalipas, ay ito: ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagpapalabas. Ito ay refleksyon ng inyong kalagayang emosyonal, ang inyong kalungkutan, ang inyong pangangailangan para sa kontrol, ang inyong panloob na pagkabalisa. Hindi lamang ito isang sexual na gawain. Ito'y isang mensahe, at karamihan sa mga lalaki ay hindi natututong basahin ito. Minsan nagkaroon ako ng pasyente, si Mang Tomas, isang retiradong marino na nasa mga unang taon ng kanyang edad na 70. Sinabi niya sa akin na halos araw-araw siyang nagmamasturbate, hindi dahil siya'y sobrang aktibo sa sekso, kundi dahil iyon lamang ang sandali sa buong araw na nararamdaman niyang siya'y buhay. Ang isang salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok. Buhay. Iyon pala ang tungkol dito. Hindi pagnanasa, hindi pagkainip. Kaligtasan. At napagtanto ko kung gaano karaming sakit, pag-iisa, at hindi natutugunang emosyonal na pangangailangan ang tahimik na dinadala ng mga nakatatandang lalaki. May sinabi pa sa akin si Mang Tomas na hinding-hindi ko malilimutan. Kung may nagsabi lang sa akin noong edad 40s ko na kung paano ko ginagawa itong maliit na bagay na ito ay makakaapekto sa kung paano ko mararamdaman bilang isang lalaki sa huling yugto ng buhay ko, nakinig sana ako. Hindi ko lang talaga alam. Iyan ang punto rito. Ang malaman ang hindi sinabi sa inyo ng iba. Ang maibalik sa inyo ang inyong kapangyarihan. Kapag ang masturbasyon ay itinutulak ng emosyonal na kahungkagan o kahihiyan, maaari itong maging mapilit, compulsive, nakakapagod, at sa huli walang kabuluhan. At narito ang problema. Hindi ito mukhang mapanganib sa umpisa. Walang hangover, walang pasa, walang pagbagsak. Ngunit ang totoong pinsala ay hindi nakikita. Ito ang mabagal na pagguho ng saya, sigasig at koneksyon. Wala ako rito para sabihin sa inyong huminto. Narito ako para tulungan kayong maunawaan kung bakit ninyo ito ginagawa at kung paano babaguhin ang relasyon ninyo sa inyong sariling katawan.
Kung ito'y naging isang mekanikal na gawain, isang paraan para magpalipas ng oras o iwasan ang mahihirap na emosyon, maaaring panahon na para huminto sandali at magtanong, ano ba talaga ang kailangan ko ngayon? Kaginhawaan, haplos, intimasya, pagpapahayag. Kapag natutunan ng mga nakatatandang lalaki na lapitan ang bahaging ito ng kanilang sarili ng may pagkamausisa at habag, hindi lamang dahil sa madali ang pangangailangan, nagsisimula silang gumaling. Nagsisimula silang muling kumonekta sa kanilang mga katawan at higit sa lahat sa kanilang panloob na buhay. Ang kamalayang ito pa lamang ay nakatulong sa marami sa aking mga pasyente na makahanap ng panibagong kapayapaan maging ng dignidad. At iyan ang dahilan kung bakit buong paninindigan kong sinasabi ito ang sikretong nais malaman ng bawat nakatatandang lalaking nakilala ko ng mas maaga sa kanilang buhay. Maaari sana nitong nailigtas sila sa maraming taon ng tahimik na pakikibaka emosyonal, na kalituhan, at paninisi sa sarili. Ngunit ang katawan ay hindi lamang sumasalamin sa emosyon, iniimbak din nito ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na sikreto, dahil ang nangyayari sa loob ay nakakaapekto sa isang bagay na bihirang isipin ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat ang kanilang prostate. Kung narito pa rin kayo at tumitimo sa inyo ang mga kaalamang ito, sige po at magkomento ng numerong 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang ikalawang sikreto. Sikreto number 2, ang buwis sa prostate ng kamangmangan. Kung may isang bagay akong nais na maunawaan ng mga nakatatandang lalaki nang mas maaga sa kanilang buhay, ito iyon. Ang inyong prostate ay nag-iipon ng puntos. At kung babalewalain ninyo ito, magbabayad kayo ng halaga. Napakarami ko nang nakitang lalaki na pumapasok sa aking opisina na may mga sintomas na akala nila'y bahagi lamang ng pagtanda, madalas na pag-ihi sa gabi, masakit na pagpapalabas, o iyong nakakainis na presyon na hindi kailanman lubusang nawawala. Ngunit kadalasan ang ugat na sanhi ay bumabalik pa sa mga dekada kung paano nila tinrato ang kanilang kalusugang sekswal, kabilang ang isang bagay na kasing personal at pribado ng masturbasyon. Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ang prostate ay isa lamang glandula na binabanggit ng mga doktor kapag umabot na sa tiyak na edad. Ang hindi nila napagtatanto ay malalim itong kasangkot sa inyong ritmong sekswal at kung gaano kadalas at kung gaano kakonsensyoso kayong naglalabas-ejaculate ay maaaring gumanap ng malaking papel sa pangmatagalang kalusugan nito. Hindi ito tungkol sa pagkakasala o kontrol. Ito'y tungkol sa daloy. Ang inyong prostate ay hindi idinisenyo para mapabayaan hindi rin ito para labis na magamit. Yumayabong ito sa regular katamtamang aktibidad, hindi mahahabang panahon ng kawalan na sinusundan ng matitinding sesyon at hindi rin mapilit na sobrang paggamit. Naaalala ko, ang isang pasyenteng nagngangalang Cardo Asinto, taong gulang, isang matipunong lalaki, retiradong tsuper ng truck. Dumating siya pagkatapos ng isang insidenteng nakapagpatakot sa kanya, dugo sa ihi, hirap sa pagsisimula ng pag-ihi, hindi komportable habang naglalabas. Natakot siyang baka
kanser ito. Mabuti na lang hindi naman. Ngunit ang kanyang prostate ay labis na namamaga. At nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi, sinabi niya sa akin na ilang taon siyang hindi naglabas. Tapos bigla na lang siyang nagsimula ulit at madalas sa pag-aakalang makakatulong itong gisingin muli ang mga bagay-bagay. Ngunit noon pa man, nagsimula ng kumalaban sa kanya ang kanyang katawan. Ang pamamaga ay sigaw ng kanyang katawan para sa balanse, hindi mga sukdulan. Tinitigan ako ni Cardo sa mata at sinabing, "Dok, walang sino man ang nagsabi sa akin na mahalaga ito. Walang isa man lang sa buhay ko ang nagsabi na ito ay isang bagay na kailangan kong bigyang pansin. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil hindi siya nag-iisa. Karamihan sa mga lalaking ginagamot ko na may mga issue sa prostate ay hindi kailanman nasabihan na ang kanilang mga gawi sa sekso, lalo na kung paano at kailan sila nagmamasturbate, ay maaaring makaapekto sa maliit ngunit makapangyarihang glandulang ito sa sentro ng kanilang kagalingan. Ang nais nilang lahat na malaman ng mas maaga ay bahagi ng kalusugan ng prostate ang paglalabas. Pinapanatili nitong gumagalaw ang mga bagay-bagay, nag-aalis ng mga lason, nagpapababa ng pamamaga, at maaaring makapagpababa pa ng panganib ng kanser sa prostate. Ngunit hindi ito tungkol sa paghahabol sa bilang. Ito'y tungkol sa isang ritmo na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. 2 hanggang 4 na beses sa isang linggo nang may kamalayan, walang stress o kahihiyan ay naipakitang kapaki-pakinabang. Higit pa riyan, at nanganganib kayo sa iritasyon. Mas kaunti at maaaring magsimulang maipon ang pananatili stagnation. Ang susi ay pagiging pare-pareho pangangalaga at pakikinig sa inyong katawan, hindi sinusubukang ayusin o pilitin ang anumang bagay. Ito ang mga pag-uusap na nais kong mangyari sa mga mas batang lalaki, hindi lamang sa mga nahaharap na sa mga kahihinatnan. Ngunit kahit ngayon, hindi pa huli ang lahat para baguhin ang inyong landas. Ang kamalayan pa lamang ay maaaring magsimulang magbago ng inyong mga pagpili. Maaaring maliit ang prostate, ngunit nagdadala ito ng malaking mensahe. Mahalaga ang balanse. Gayunpaman, kahit na malusog ang prostate, maraming lalaki pa rin ang nakakaramdam na may nawawala, isang bagay na mas mahirap pangalanan. Maaari pa rin silang makaranas ng mas mahinang paninigas, pagkawala ng pakiramdam o isang banayad, ngunit masakit na pagbaba sa kumpiyansa sa sarili pagdating sa sekso. Iyan ang nagdadala sa atin sa ikatlong sikreto. At ito ay nagsasangkot ng isang bahagi ng inyong katawan na malamang ay hindi ninyo kailanman naisip, ngunit dapat sana'y sinanay ninyo sa loob ng maraming taon. Sikreto number 3, ang inyong pelvic floor ay tumatanda at walang nagsabi sa inyo. Noong una akong nagsimulang mag-practice ng medisina, aaminin ko hindi ito isang bagay na pinag-uusapan ko man lang sa aking mga pasyenteng lalaki. Wala ito sa mga aklat aralin at halos walang sinumang nagbabanggit nito. Ang pelvic floor, itinuturing iyong paksa para sa kalusugan ng kababaihan. Ngunit pagkatapos ng 30 taon sa kalusugan ng kalalakihan, masasabi ko sa inyo ng may buong katiyakan, isa ito sa pinakamalalaking bulag
na pwesto blind spots sa pagtanda ng mga lalaki at mas malaki ang nawawala sa mga nakatatandang lalaki kaysa sa kanilang napagtatanto. Ang inyong pelvic floor ay isang grupo ng mga kalamnan sa ibabang bahagi ng inyong katawan, torso. Kinokontrol ng mga kalamnang ito ang lahat mula sa inyong pantog at bituka hanggang sa lakas ng inyong paninigas at tindi ng inyong orgasmo. At tulad ng bawat ibang kalamnan sa katawan, humihina ito habang tumatanda, lalo na kung hindi ninyo ito kailanman sinanay o kahit alam na mayroon pala nito. Ang kaibahan kapag humina ang inyong biceps, sumasakit ang inyong mga braso. Kapag humina ang inyong pelvic floor, nawawalan kayo ng isang bagay na mas malalim kumpiyansa, kontrol, at kung minsan maging dignidad. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Leonardo 74 taong gulang, mapagmalaki, isang retiradong inhinyero. Lumapit siya sa akin, hindi dahil sa sakit, kundi dahil may hindi tama sa kanyang pakiramdam. Hindi na pareho ang uri ng kanyang paninigas. Ang kanyang sukdulan climax ay parang mapurol na. At kamakailan lamang napansin niya ang maliit na pagtagas pagkatapos umihi. Sabi niya, "Dok, hindi ko na nararamdaman ang sarili ko." Ang pangungusap na iyon ay tumatak sa akin. Hindi ako malusog. Hindi ako malakas. Kundi hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Nagsagawa kami ng mga pagsusuri. Sa pisikal, malakas ang kanyang puso, matatag ang testosterone. Ngunit ang kanyang pelvic floor mahina. Ang maraming taon ng matagal na pag-upo, pagpigil clenching kapag nai-stress, at hindi kailanman nasabihang alagaan ang mga kalamnang iyon ay nag-iwan sa mga itong halos hindi na gumagana. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na ang isang bagay na kasing simple ng pagpiga at pagluwag ng mga kalamnang iyon tulad ng ginagawa ng mga babae sa Kegels ay maaaring nakaprotekta sa kanyang kalusugang sexual at pang-ihi. Ang nais malaman ng mga nakatatandang lalaki, maraming dekada na ang nakalipas, ay ang inyong pelvic floor ay gumaganap ng isang tahimik ngunit sentral na papel sa inyong buong karanasan bilang isang lalaki. Kasangkot ito sa pagkakaroon ng paninigas, pagpapanatili nito, pagkontrol sa paglalabas at ganap na pag-alis ng laman ng inyong pantog. At kapag humina ang mga kalamnang iyon, hindi lamang kayo nawawalan ng lakas, nawawalan kayo ng pakiramdam tibay, at maging ng pakiramdam ng kasiyahang dati ninyong ipinagwawalang bahala. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para palakasin ito. Sa ilang minuto lamang ng nakatutok na pagsasanay, bawat araw, ang mga lalaking nasa edad 60s at 70s ay napagaling ang pagtagas na pabuti, ang kalidad ng paninigas, at naibalik ang mahalagang pakiramdam ng kontrol sa kanilang mga katawan. Nagawa ito ni Leonardo sa loob ng 6 na buwan. Mula sa pakiramdam na hindi siya napapansin, sinabi niya sa akin nang may ngiti, "Hindi ko akalaing mararamdaman ko pa iyon ulit, pero naramdaman ko." Sana malaman ito ng bawat lalaki sa kanilang edad na 40s. Sana mas maraming doktor ang hayagang pinag-uusapan ito. Ngunit kahit ngayon ang pagkaalam nito ay maaaring simula ng tunay na pagbabago. Gayunpaman, may isa pang piraso ng palaisipan na hindi kailanman isinasaalang-alang
ng karamihan sa mga lalaki. Isa na walang kinalaman sa mga kalamnan, hormon o glandula. Ito'y isang bagay na mas malalim, isang puwersa na tahimik na humuhubog kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga katawan, ating mga kapareha, at ating mga sarili. At maaaring ito ang pinakamahalagang sikreto sa lahat. Kung narito pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ituloy natin. Ang susunod na sikretong ito ay maaaring siyang magbago ng lahat. Sikreto number 4, ang kahihiyan ang tunay na sakit at pinapatay nito ang intimasya. Ito ang pinakamahirap na sikretong pag-usapan. Hindi dahil komplikado ito, kundi dahil ito'y malalim na makatao. Sa lahat ng aral na natutunan ko mula sa aking mga pasyente, ito ang pinakabumabagabag sa akin. At ito ang halos nais ng bawat nakatatandang lalaking nakatrabaho ko na may nagsalita sa kanila tungkol dito. Maraming dekada na ang nakalipas. Ang katotohanan, karamihan sa atin ay pinalaki sa isang kultura ng pananahimik. Tinuruan tayong pribado ang sex na ang sariling kasiyahan, self-pleasure, ay isang bagay na dapat itago, at ang mga tunay na lalaki ay hindi pinag-uusapan ang mga bagay na ito. Hindi sa mga kaibigan, hindi sa mga kapareha, hindi kahit sa mga doktor. Kaya sa halip, natuto tayong dalhin itong lahat ng mag-isa, ang pagkakasala, ang paglilihim, ang takot na mabunyag. At sa paglipas ng panahon, ang pananahimik na iyon ay naging isang bagay na mas mabigat kahihiyan. Nagkaroon ako ng pasyenteng si Mang Nestor, 79 taong gulang, 45 taon ng kasal. Lumapit siya sa akin hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi sa emosyonal na kalituhan. Sinabi niya sa akin na nagmamasturbate pa rin siya ng ilang beses sa isang linggo, karaniway palihim, hindi dahil hindi niya mahal ang kanyang asawa, kundi dahil takot siya sa kung ano ang iisipin nito. Sa loob ng mga dekada, namuhay siya ng may tahimik na pasanin na ito, naniniwalang ang kanyang natural na mga pangangailangan ay mali o mas masahol pa na ginagawa siyang hindi gaanong lalaki, hindi gaanong asawa. Tumingin siya sa akin na may luha sa mga mata at sinabing, "Ginugol ko ang kalahati ng buhay ko na pakiramdam ko'y sira ako para sa isang bagay na lubos namang normal." Nadurog ako dahil ang kwento ni Mang Nestor ay hindi kakaiba. Ito'y lubhang karaniwan. At ang paulit-ulit kong nakikita ay ito. Ang kahihiyan ay naghihiwalay. Naglalagay ito ng hadlang sa pagitan ng mga lalaki at kanilang mga kapareha. Ngunit ang mas masakit, naglalagay ito ng hadlang sa pagitan ng mga lalaki at kanilang mga sarili. Nasaksihan ko ang mga lalaking umurong sa kanilang mga pagsasama, huminto sa pag-abot para sa intimasya o umiwas sa tapat na pag-uusap dahil lamang sa takot silang mahusgahan. Ngunit kapag sinimulan nating alisin ang kahihiyan, kapag nagsimulang pag-usapan ng mga lalaki ang mga bagay na ito, nang hayagan marahil sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, mayroong isang hindi kapanipaniwalang nangyayari. Lumalambot ang mga relasyon. Lumalalim ang intimasya. Nagsisimulang maramdaman muli ng mga lalaki na sila'y buo. Hindi dahil nagbago sila kung sino sila,
kundi dahil huminto na sila sa pagtatago. Ang nais malaman ng mga nakatatandang lalaki ng mas maaga ay ito: hindi ang masturbasyon ang kalaban. Ang pag-iisa ang kalaban. Ang mga sikreto. Ang pananahimik. Kapag tinatrato ninyo ang inyong katawan ng may respeto at ang inyong mga pangangailangan ng may katapatan, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng regalo ng dignidad. At ang dignidad na iyon ay maaaring magpabago sa paraan ng inyong pakikipag-ugnayan sa lahat ng nasa paligid ninyo. Kalaunan sinabi ni Mang Nestor sa kanyang asawa ang lahat. Takot na takot siya, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi ito tumalikod. Lumapit pa nga ito. Nag-usap sila sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon tungkol sa kanilang mga pagnanasa, kanilang distansya at kanilang mga pag-asa. At nagsimula sila dahan-dahan na muling kumonekta, hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Sinabi niya sa akin kalaunan, akala ko sisirain kami nito, pero iniligtas kami nito. Kaya't sinasabi kong maaaring ito ang pinakamakapangyarihang sikreto sa lahat, dahil kapag sa wakas ay binitawan na ng mga lalaki ang kahihiyan, mayroon silang naibabalik na marami, ang akalay nawala na magpakailanman. Koneksyon. Ngayon kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong ibahagi ang isang huling mensahe. Dahil ang pag-alam sa apat na sikretong ito ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ay ang gawing simpleng pang-araw-araw, na gawi ang kaalamang iyon na talagang makapagpapabago sa inyong pakiramdam, pisikal, emosyonal, at maging espiritual. At iyan mismo ang ating susunod na pupuntahan. Ang pinakamagandang mga taon ng inyong pagkalalaki ay maaaring nasa harap pa. Kung may isang katotohanang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pakikipag-upo sa mga lalaki sa kanilang pinakatapat na sandali, ito iyon. Hindi kailanman huli para baguhin ang inyong pakiramdam sa sarili ninyong balat. Ang apat na sikretong ito, ang pag-unawa kung bakit kayo nagmamasturbate, pagprotekta sa inyong prostate, pagpapalakas ng inyong pelvic floor, at pagbitaw sa kahihiyan, ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa muling pagbawi ng inyong relasyon sa inyong katawan, inyong enerhiya, inyong pagkakakilanlan. Nasaksihan ko ang mga lalaking pumapasok sa aking opisina na pagod umatras na sa mundo, kumbinsidong ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na. Ngunit nang simulan nilang matutunan ang mga bagay na ito, mga bagay na dapat sanay itinuro sa kanila, 40 na taon na ang nakalipas, may nagbago. Mas tumuwid ang kanilang pag-upo. Mas madalas silang tumawa. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga katawan ng may pagkamausisa sa halip na pagkadismaya. Ang ilan ay muling nakipag-ugnayan sa kanilang mga kapareha. Ang iba naman ay simpleng nakahanap ng kapayapaan sa wakas na pag-unawa sa kanilang sarili. Kung binabasa ninyo pa rin ito, may sinasabi yan sa akin. Sinasabi nitong nagmamalasakit kayo. Sinasabi nitong bukas kayo. At sinasabi nitong anuman ang inyong edad, may bahagi sa inyo na naniniwala pa ring mayroon pang mararanasan, mararamdaman at maaaring kahinatnan. Tama po kayo. Karamihan sa atin ay walang binigay na manual kung paano maging lalaki habang tayo'y tumatanda. Sinabihan tayong magpakatatag, manahimik at alamin ito ng mag-isa.
Ngunit hindi na natin kailangang gawin iyan pa. Hindi ninyo kailangang dalhin ang pananahimik na iyan. Ang inyong katawan ay patuloy pa ring nagsasalita sa inyo. Ang inyong mga pangangailangan ay mahalaga pa rin. At sa kaunting kaalaman, kaunting habag at pang-araw-araw na intensyon, maaari kayong magsulat ng bagong kabanata. Isa na minarkahan, hindi ng paghina kundi ng paglago, intimasya, kalinawan at lakas. Hindi ito ang katapusan ng inyong pagkalalaki. Para sa marami, simula pa lamang ito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon bilang doktor. Ang tunay na kalusugan ay hindi lamang ang kawalan ng sakit. Ito ang pagkakaroon ng sigla koneksyon at kapayapaan ng isip sa anumang edad. Ang pag-unawa at pagyakap sa lahat ng aspeto ng inyong sarili kabilang ang inyong sexualidad ng may katapatan at walang kahihiyan ay isang pundasyon ng siglang iyon. Huwag hayaang diktahan ng pananahimik o maling impormasyon ang inyong kagalingan. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyo o nagpaalala sa inyo ng isang taong mahalaga sa inyo, huwag ninyo itong sarilinin. Pakitype po ang handa na ako sa mga komento sa ibaba. Kung kayo'y nakatuon sa muling pagbawi ng inyong kalusugan at kumpiyansa, o ibahagi kung aling bahagi ng talakayang ito ang tumama sa inyo. Mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan kapatid o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang. Ang pag-uusap ay nagsisimula dito at hindi kayo nag-iisa.